programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag nga bigat Luzon, maayong buntag Visayas at maradyaw na buntag Mindanao. Kamusta yung magdamag? I'm sure marami ang nagpatigil muna ng ulan kagabi kaya nalit umuwi ng bahay. Pero gising na at panibagong araw na naman ang ating haharapin. And thank God, it's Friday ika nga. Kaya bangon na at tulungan muna si nanay sa paghanda ng baon sa trabaho. Pero bago lumabas ng bahay, tutok muna dito sa Panahon TV. Sabayan nyo rin po kaming mapapanood sa www.ptv.ph at live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV na simula Lunes hanggang Linggo unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Ako po si Juliet Carangyan, ang inyong makakasama. Ngayon ay araw ng Biyernes, September 9, 2016. Para sa mga nagmo-morning exercise, ang ating sunrise ay sa ganap na 5:45 ng umaga at ang ating sunset ay sa ganap na alas 6:02 ng hapon. Sa puntong ito ay alamin na natin ang lagay ng panahon. Makakasama natin ang isa sa mga Pag-asa weather forecasters, si Mr. Buddy Javier. Magandang umaga sa iyo, Mr. Buddy Javier. Ano na po ang update ng LPA na binabantayan ng Pag-asa sa mga nakalipas na oras? Magandang umaga naman, Juliet, at sa lahat po ng televiewers ng Panahon TV. Yung pong binabantayan natin na low pressure area as of 4 a.m. Nandito po siya sa 300 km east of Hinatuan, Surigao del Sur. At ang low pressure area na ito ay maliit po ang chance na mag-intensify. At ang ito po ay halos stationary, ibig sabihin halos hindi ito kumikilos. At inaasahan natin yung LPA na ito na magko-cross dito po sa Mindanao. Pwede po bang pakipaliwanag kung bakit hindi nagtatagal o mabilis na malusaw ang LPA na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility? Ang kadahilanan sa, kumbaga, hindi pagkabuo ng low pressure area dito po sa Philippine Area of Responsibility, ang isa po niyan, kung mabubuo yung low pressure area dito po sa loob, maliit po ang chance na mabuo dahil po yung, alam po natin na yung pong strength ng low pressure area o kaya yung bagyo na mabuo ay nanggagaling po sa karagatan. At ang pangalawa, yung pong sea surface temperature. Ang favorable na temperature doon sa karagatan ay mula 26 degrees hanggang pataas po. At yung pong pangatlo, nagkakaroon po ng wind shear o yung pag-iba-iba po ng direksyon po ng hangin. Yun po yung mga kadahilanan po kaya hindi nabubuo ang mga LPA dito po sa Philippine Area of Responsibility. At sa patuloy po nating pagmamonitor, meron din po bang LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility? Sa katunayan, bukod dito sa LPA na narito po dito sa east ng Hinatuan, Surigao del Sur, meron pa rin po tayong dalawang low pressure area na binabantayan pero ito po ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. So ilang bagyo po ba ang inaasahang papasok pa dito sa loob ng ating boundary sa buwang ito at inaasahan po ba na malalakas at tatama po ba ito sa kalupaan, sir? Sa buwan po ng Setyembre, inaasahan natin na 2 hanggang 4 na bagyo ang posibleng papasok sa Philippine Area of Responsibility. At sa katunayan, meron na po tayong isang bagyo na pumasok, yun po si Enteng. At ang base po dito sa climatology ng tropical occurrences at tracks ng bagyo, ang kalimitan direksyon niya mula dito sa baba, papunta po dito po sa Northern Luzon. At yung iba naman, aakyat siya, nagre-recurve paakyat dito po sa bandang Japan area. At panghuli na lamang po, ano naman po ang lagay ng ating panahon ngayong araw dahil napapansin namin dito sa Metro Manila ay malalakas ang mga pag-ulan lalo na po sa hapon o sa gabi. Dahil po dito sa pag-iral po ng low pressure area dito sa east ng Hinatuan, nagkakaroon po ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman mga pag-ulan dito po sa Kabisayaan, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at lalawigan po ng Quezon, Laguna at saka Batangas. Samantala, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Ang maranasan naman dito po sa Metro Manila at saka nalalabing bahagi ng Luzon.
At ang mga baybaying dagat natin sa buong kapuluan ay magiging banayad po hanggang sa katamtaman ng pag-alon. Maraming salamat po sa inyo at sa mga kaalamang ibinigay niyo po sa amin. Nakapanayan po natin si Ginoong Buddy Javier ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Diyan lamang po kayo magbabalik ang Panahon TV. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS.